May issue na naman kay Little Sirena. Hindi mo alam? Eh di makinig ka na. Welcome to Pretty Petty the Podcast. Magandang araw sa inyong lahat, pretty people. In fairness, kamusta kayong lahat? How are my pretty people? Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. And for those who are new to this podcast, ako nga pala ang inyong millennial tito, Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon at kuro-kuro na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers, kung saan nais nilang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But in this podcast, it's going to be pretty or petty. Kung bago ka lang dito, kailangan nyo na pong magbayad ng joining fee. Charot! You can also follow us in YouTube. Apart from Spotify, meron na rin po tayong YouTube channel. Meron tayong Pretty Petty the Podcast YouTube channel. Ayan. Nag-upload din tayo ng mga podcast episodes sa YouTube para dun sa mga ayaw sa Spotify. Or sa YouTube, ang normal na lang tambayan. Sabay naman tayo nag-upload dyan on both platforms. So, pag in-upload ko sa Spotify, ina-upload ko din kagad sa YouTube. Sabay na. And for those na hindi pa aware, meron tayong video format ng podcast episodes natin. So, kung nasa YouTube ka, matik na yan. Pero kung nasa Spotify ka, itap nyo lang yung episode name, para lumabas yung episode details and dun yung makikita yung video. Okay? Pag pindutin nyo lang pag nasa mini player, wala yan, hindi mo makikita masyado yung video, maliit lang. So, kailangan mo itap yung mini player para lumaki siya, mag-expand siya. Dun yung makikita yung video. Okay? You still have the choice naman if you want to watch the video podcast episode or stick to the audio format. Okay? Wala namang kaso dyan. Pero so far naman, na-enjoy ko ang gumawa ng video version or ang video podcast. Madami lang ang kailangang i-set up, like yung mga ilaw, ganyan, yung mga lighting, camera. Pero kaya naman, okay, kaya pa rin i-push. Napansin ko din na mas madaming views and mas malaki ang audience reach ng mga nilalabas kong reels and short clips, no? So baka ituloy-tuloy na natin to. Crossing my fingers na sana hindi ako tamarin. Hindi ako tamaan ng katam or katamaran. So, para ma-inspire din ako, share nyo lang yung mga podcast episodes, mga short clips, yung mga art cards natin. Share nyo lang yan sa mga friends nyo para ma-inspire pa tayong lalong gumawa ng mga bagong episodes. Okay. So, I'm sure na alam nyo na yung issue natin this week. Okay, sabi ko nung una, may issue na naman kay Little Sirena, no? Umariba na naman po ulit ang maliit na sirena. Okay. Babagating ko ba yung totoong pangalan? Hindi pa din. Wag natin banggitin. Alam kong alam nyo naman na kung sino si Little Sirena. So, ano nga ba ang nangyari? Okay. A few weeks ago, kasi may lumabas. So, after to nung isang episode natin, yung nangyari dun sa isang employee, tsaka dun sa isang CPA lawyer, si Mike Ross, no? After that, a few weeks after that, may bago na namang issue. May lumabas kasi sa news and sa mga social media pages or sites na isang signage sa coffee shop ni Little Sirena. Ano ang contents ng nasasabing signage? Ayan, malalaman natin yan sa ating next segment that we call Story Time. Okay, so babasahin ko na lang yung contents nung signage na to, no? And disclaimer lang, tinanggal na tong signage na to after ma-question si Little Sirena ng Committee on Ways and Means ng Kongreso. So for the purpose of this podcast, babasahin lang natin yung contents, pero sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, tinanggal na to ni Little Sirena sa mga stores. Okay? Sige, ito ang sabi ng signage. Advisory on the use of senior citizen, PWD, and other government discounts. Starting January 15, 2024,
Food and beverage purchases with senior citizen, person with disability or PWD, and other government discounts shall be limited to one food item and one beverage item only per visit. We appreciate your understanding. End of content. Alright, okay. This signage is giving me the energy of a naluluging cafe owner na asar na sa mga binibigay niyang discounts. Di ba? Kasi kung palagi ka nagbibigay ng discount, feel mo wala ka lang tinutubo eh. So baka palugi na. So yan yung energy binibigay ng signage na to. So ano ba nangyari? Okay, ganito. So, may isang cafe store or branch ata sa Little Sirena na nilabas itong signage na ito. Okay? And apparently, madaming nagreklamo. So, most likely, galing yan sa mga senior citizen sector. Okay? Bakit daw kasi may limit ang discount na ibibigay? According sa mga nagrereklamo, this is against the rules sa discounts being provided to our senior citizens and PWDs. Okay. Tapos, syempre, naging viral na. Alam mo naman yung mga cafes ni Little Sirena eh. Daming nagaganap dyan. Nagiging viral yan. And nakita to ng Commission on Ways and Means ng Congress, itong signage na to. So, pinatawag ngayon ng Congress itong si Little Sirena para questionin yung signage and yung content ng signage kung bakit may limit. Okay? Hindi ako sure kung napanood nyo yung hearing eh. May mga videos kasi na lumalabas. May video footage yung hearing nila. Well, napanood ko pero hindi ko napanood ng buo. Okay? May ilang parts lang akong nakita. And based doon sa video, inadmit naman ng representative ni Little Sirena yung pagkakamali. Okay? Sabi ng representative niya, quote and quote, "We fully acknowledge the error in the signage. We remain steadfast in extending privilege as intended. To assure everybody here, Little Sirena has always and will continue to extend full discount privileges to seniors and PWD for their personal use." Siyempre, Little Sirena ginamit natin, no? Kasi nga, ayokong i-disclose yung pangalan ng cafe kahit alam niyo na. Ayan, balik tayo. So, nag-sorry naman sa Little Sirena and inamin naman nila na may pagkakamali sila. And ang sabi pa ng representative is that the signage was not properly worded and it was removed already from all of Little Sirena's branches in the Philippines. So, di ba kaloka, di ba? Nung una akala ko itong signage na to ay sa isang store lang. Apparently, nakapaskil to, nakalabas to sa lahat ng branches ng Little Sirena. Kagulat, kaloka, ang galing. Perfect. Ang tanong ko dito is, wala bang nagpo-proofread nung ilalabas nilang signage? Kasi feeling ko naman, pinag-usapan itong signage na to or itong rule na to internally eh, at dumaan yan sa series of approval. Diba? Kasi, ano ba, kailangan mong mag-print ng physical signage. Ibig sabihin, may cost yan. Okay? Magbabayad sila ng pera para ma-print yung signage. And with all that process na kailangan pagdaanan bago mahawakan yung actual signage, wala ba nagsabi sa kanila na it's not properly worded? Parang kailangan i-edit to. Parang kailangan natin baguhin. Kasi parang may mali. Di ba? Mula doon sa gumawa nung signage, nung wording, mula doon sa manager nun, sa department head, country head, sabi, isama na natin yung nag-print. Naka yung supplier nila. Wala bang nagsabi? Wala nakapansin na may mali doon sa ano nila, sa ginawa nila or sa signage nila? Hindi ba to dumaan sa legal team ni Little Sirena para mas scrutinize to ng maigi at alamin kung tama ba yung gagamitin nilang words, since we are talking about not just about their internal policy, but also a government-mandated policy. Di ba? Di ba? Kasi konektado dito yung government policy eh. So, dapat ang legal team medyo dyan. Tawag dito, hands-on dyan. So, Little Sirena, anong nangyari? Okay, anong nangyari dito?
I have this gut feeling na itong signage na to was not produced in error tulad nung kiniklaim nila. Uulitin ko, baka. Baka magalit na naman kayo sa akin. Baka. Okay? Ito talaga yung message na gusto nilang iparating. Okay, walang mali doon. Gusto nila ilimit ang mga senior PWD sa discount na 1 food item, 1 beverage item lang per visit. Yun ang gusto nilang mangyari. Baka when they were creating the signage, during that time, wala silang nakikitang mali. Ba? Magbibigay naman tayo ng discount pero may limit. Ewan ko, pero posibleng mali yung gut feel ko. Posible din naman na baka sadyang poorly worded lang yung signage. Again, we will never know. Now, this brings me back to the time when I was in the corporate world. Ito na naman tayo sa mga kwento ni Tito Alvin. Charot. Okay. Usually kasi ako, noon, ako yung gumagawa ng mga publication materials para sa account namin, sa program namin. Kung within the program lang, yung materials, announcements, materials, mga ganyan, either through physical handouts yan or email, mostly through email, need ko muna yung ipa-approve sa program leader. Okay? Take note, position ko, manager ko, pero pang yung susunod. Yun na yun. So, mas mataas pa talaga sa akin. Kailangan kong ipa-approve to check yung design and most importantly, yung contents ng materials. Okay? May ilang materials na din akong dumaan sa ilang revisions kasi kailangan kong baguhin yung content. Kailangan baguhin yung design. Either may kailangan tanggalin or kailangan idagdag. Ganon. Tapos kung yung publication material naman involves a company-wide policy, hindi lang within the account. Kumbaga, medyo nasisiko-siko mo yung company policy. Apart from the program leader, need din yan i-approve ng Risk and Compliance Department. Ewan ko kung ano yung counterpart sa companies nyo, no? Pero meron kaming tinatawag na Risk and Compliance Department. So yung mga publication materials na i-release ko na involving company-wide policies, kailangan ko din ipa-approve sa program leader at sa Risk and Compliance Department. Just to make sure na align sa company guidelines yung ilalabas kong material. Promise, sobrang mabusisi. As in, tuldok, sisitahin. Okay? Pero at least, sure ka na yung information na ilalabas mo is free from quote-unquote poorly worded content. Okay? So, going back, nag-sorry nga naman itong si Little Serena. Pero wait. There's more. Hindi pa nagtatapos dyan. Sabi nung isang Congress representative, hindi ito yung actual na sinabi niya ha. Parang, ipaparaphrase ko na lang. Pero it goes along the lines of, hindi pwedeng sorry lang. Ganon. Hindi pwedeng sorry lang. Nagkamali kayo, magsasorry lang kayo. Baka ulitin nyo lang ulit yan. Ganon. So, nagsuggest itong si Congress representative na to make up for the error, Little Serena should provide 1 free drink and 1 free croissant. Croissant. Arte. Croissant lang yan Okay. Croissant. Croissant? 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 Bahala na ka sa buhay nyo. Basta, 1 free drink and 1 free pastry. Ayun na lang. Pastry na lang. Happy? Happy? Okay. To a senior citizen or to kung sino man eligible for the discount who makes a purchase for at least a day. So, nangyari ba itong request na to ni Mr. Congress Representative? Okay. So, itong si Little Serena, naglabas siya ng parang promo. Okay? Naglabas siya lang ng 40% discount on all food and drinks noong January 24. Ayan. So, applicable lang itong 40% discount noong January 2024. So, by the time mapakinggan mo to, tapos na. Okay? Wala nang 40% discount pagka nang umasa.
Okay, anyway, ayun na nga, in-extend yung discount or yung promo to national athletes, solo parents, and Medal of Valor recipients. So, okay din naman yung move ni Little Serena, no? At least, mas madaming sectors yung makikinabang sa discount. Kahit sabihin mong one day lang tong promo na to, mas marami yung pwedeng makinabang. Ngayon, tignan naman natin yung side ng mga business owners. Okay? Ando na tayo sa part na mali si Little Serena for limiting the discount. Ngayon, tignan natin yung side ng mga business owners. According to the law, business owners are required to provide senior citizens and PWDs 20% discount on top of their exemption from the 12% value-added tax on certain goods and services. So the expectation is kapag may senior na mag-aabil ng goods and services na in-offer ng business mo, you are required to give them a discount of at least 20%. Alam na alam yan ng nanay ko kasi gamit na gamit niya yung senior citizen card niya sa mga ganyang klaseng discount. Pero, aminin na natin, di ba? May mga times na naaabuso itong benefit na to. Ang gulo ng buhok ko. Wait lang, ayusin ko lang yung buhok ko. Paano ba to? Mali, pakabalasan. Ayan, naaabuso itong benefit na ito. Kaya minsan, yung mga business owners, sobrang higpit when giving out the discounts. Kasi ayaw mo din naman malugi yung business mo, di ba? Sa laki ng discounts sa binibigay mo. Kasi, aminin nyo, may mga times na isang grupo kayo, isang senior, gusto nyo pa-discount yung lahat ng kinain. Hindi ganun yun. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin yan. To all listeners right now, kasama na yung mga listeners natin na senior citizens, no? Yes. Surprisingly, meron tayong mga listeners na senior. Pag-check ko yung analytics ng podcast sa Spotify, isa sa mga top demographics natin ay mga senior citizen. Mga above 60 years old. Nasa 60 to 66-year-old bracket. Pero feeling ko nanay ko lang to eh. Feeling ko si mama lang to eh. Baka gumawa siya ng iba't ibang Spotify accounts tapos pinapakinggan niya pa ulit yung mga episodes. Okay, i-discuss natin ngayon yung basic coverage ng senior citizen discount. In general, the 20% discount is given to all goods and services purchased by the senior citizen for their own consumption only. Okay, anong ibig ko sabihin? Walang limit kung ilan ang bibilhin, kung ilan o kung gaano kadami ang kailangang bilhin ni senior citizen para makuha ang discount. Okay? Dito na bembang sa Little Serena kasi nilimit niya to 1 drink and 1 pastry yung discount eh. Pero according sa law, walang limit. Pero, okay? Pero, ang discount ay pwede lang ibigay sa goods and services of the senior citizens' personal consumption. Malinaw po yan. Personal consumption. Hindi kasama ang anak, apo, pamangkin, or ibang friends. I-discount lang ang goods and services na na-consume ni senior. Nagigets ba? Okay? So, saan ngayon papasok yung abuse of the benefit? Okay, ito na. May mga instances kasi na kakain sa isang restaurant, pupunta sa isang restaurant yung buong pamilya with the senior citizen. Ba? Normal naman yan eh. Kunyari, family of 6. Na, mama, papa, 3 anak, si senior. Di ba? Okay. O-order ngayon ng napakadami. Madami sila eh. Okay? Tapos, ang ine-expect ng mga umorder ng family ay maa-apply yung senior citizen discount doon sa total ng in-order nila. Hindi po ganun yun. Mali po yun. Kung ganun po ang ginagawa ninyo, tigilan nyo na po yan. Hindi po yun tama. I-a-apply lang ang discount sa na-consume na goods and services ni senior. Okay? So ngayon, nakikita nyo na ba yung dilemma o yung problema ng mga business owners? Okay? Hindi naman nila pinagdadamot yung discount.
Okay? Willing naman silang ibigay eh. Pero ibibigay lang nila sa taong qualified for the discount. Minsan kasi makikipag-away pa yung ibang customer na bakit ito lang? Dapat itong buong total yung i-discount nyo kasi may senior kaming kasama. Hindi ganun yun. So, minsan, para iwas gulo na lang, para matapos na yung usapan, binibigyan na ng ibang stores yung discount sa buong order para hindi na lumaki yung gulo at para matapos na yung usapan. Kahit mali. Okay? Pero, doon sa mga sobrang garapal na ginagamit ng mali or inaabuso yung discounts ito yung mga taong alam naman nilang mali, alam naman nilang inaabuso nila, pero ginagawa pa rin nila. Huwag niyong hintayin na may makatapat kayong business owner na wala sa mood. Baka may matapat kayong business owner na papatulan kayo, ay nako, mag-ingat kayo. Kasi kapag napatunayang inaabuso nyo ang senior citizen discount, pwede kang ma-fine ng 50,000 pesos to 100,000 pesos. Okay? So, isip-isip din ng maigi. Huwag tayong laging papalamang kasi may mga batas tayo tungkol dyan. Okay. Meron din akong nabasang online article from Inquirer.net. Okay? Regarding sa issue na to. And sila din, madaming tanong tungkol dun sa senior citizen discount. So, ang ginawa nila, nag-reach out sila sa isang lawyer para ma-clarify yung mga tanong nila. Since hindi naman ako selfish, i-share ko na din sa inyo yung mga questions and yung mga answers ng lawyer. Pero madami yung tanong ang haba ng article So, for the interest of time, I'll just choose na lang siguro yung pinaka-common questions. Tapos, I'll just put the link of the article from Inquirer.net dun sa podcast details natin para mabasa nyo on your own time. Okay? Sige? Okay, ready? First question. Are there any restrictions that restaurants or food vendors can place on senior citizens discount? Okay, such as limiting them to one food item or one beverage per order, parang ginawa ni Little Serena. The answer is no such restriction was worded both under RA number 10754 and 9994. The law simply state that the discount applies to food items personally and exclusively consumed by the PWD and or senior citizens. So, ibig sabihin, walang limit. Kahit sandamukal ang bilhin ni senior citizen, as long as mako-consume niya yon, bibigay mo yung discount sa kanila. Okay, next question. Is it possible to apply senior citizen discount to orders that consist of multiple meals? Okay, in case of large orders, for example, food for more than 2 people, including a senior citizen, how should restaurants or food vendors apply the 20% discounts? Okay. So, sagot dito, in-emphasize lang ulit ng lawyer na the discount applies for the exclusive use and enjoyment or availment of the senior citizen. So, kung mapapansin nyo, minsan sa pag nagpa-discount kayo, isang meal lang yung may discount, hindi yung buong meal. Kasi yun naman talaga yung dapat. Diba? So, minsan, ang ginagawa ng mga restaurants anong meal yung dinidiscount? Usually, kung ano yung pinakamahal, yun yung dinidiscount nila. Based from my experience, ganun ang ginagawa nila pag nagpapadiscount kami kapag kasama yung nanay ko. Kung ano yung pinakamahal, hindi di-discount yung buong order, pero kung ano yung pinakamahal na meal, yun yung i-discount nila. Most of the time, ganun na nangyayari. Kasi never ko pa naman na-experience na tinanong kami, ano pong kinain ng senior? Walang ganun. So, napapansin na lang namin na may discount. Kung hindi minsan yung buong bill, swerte mo kung ganun. Pero, madalas is yung, ang tawag dito? Yung pinakamahal doon sa order. Okay, next question. Are meals that are already discounted or part of a promotional offer eligible for additional senior citizen discount? Okay, ito yung sagot ng lawyer. Unfortunately, food items or meals that are already discounted are not eligible for further senior citizen discounts. Granted that these promotional offers are registered with the DTI. Okay, so pag may naka-promo na, hindi na pwedeng bigyan ng additional 12%, ng additional senior citizen discount. Also, nabasa ko din na
yung senior citizens discounts are not applicable sa mga kids meals. Kasi di ba nga, kids meal nga kids meal. So yung food item na yon is intentionally made for kids and not for senior citizens. So yung mga senior citizens dyan na may ititreat si Apo sa Jollibee, huwag nyo na ipilit na bigyan ng discount kung ang binili nyong item ay galing sa kids menu. Kasi hindi talaga kasama yun sa discount nyo, di ba? Okay, last question for this episode. What is the frequency with which a senior citizen can avail of the discount at the same restaurant in a single day? Okay, ang sabi ng lawyer, no limits are specified under the law. Thus, the senior citizen or PWD can avail of the discount for every separate purchase they have with the establishment. So, ibig sabihin, kung umaga, punta ka sa store, bumili ka, pwede kang bigyan ng discount. Nung tanghali, bumalik ka ulit, another discount yon. Nung gabi, bumalik ka ulit, same day, same restaurant, bumalik ka doon, another discount yon. Okay? Hindi siya once per day lang, hindi ganon. Okay? Ayan. So, ilan lamang yan sa mga questions na nasa article ng Inquirer.net. And again, ilalagay ko na lang yung link ng article sa episode description. Okay? Marami pang issues ang nangyayari regarding sa pagbibigay ng senior citizen discount. While doing my research about this issue, mayroon pa akong na-encounter na isang video na wala sa store si senior citizen. Pero binigay niya sa anak niya yung senior citizen's ID niya with an authorization letter. So dahil nga wala si senior citizen sa store na to consume the goods, dapat bang bigyan yung discount kasi may authorization letter naman? Ano sa tingin nyo ang sagot? Naku, pag pinag-usapan natin yung topic na yan, hahaba lang itong podcast. 2025 na, hindi pa tayo tapos. De, pero for me, kung tatanungin mo ako sa ganong kalakaran no authorization letter, hindi pwede. Kasi wala doon si senior to consume the goods. Paano kung sabihin, parang sa senior to anong proof natin para sa senior yan? Diba? Kahit may authorization, dapat andun si senior to purchase and to consume the goods. Again, I might be wrong, hindi ko alam kung ano yung tamang sagot doon, pero yun lang yung take ko. So, ang kati na naman ng ilong ko. Alam mo, nilabang ko na to, pero ang kati pa rin ng ilong ko. So, bakit nakakati? Anyway. So, ano ang magiging verdict natin for this episode? Okay? In this case, Little Sirena is petty for a couple of reasons. Okay? Number one, rolling out a policy without thinking about the customer in mind. Oo, business sila. They are a business. And their aim is to gain profit. Okay? But they need to take into consideration their patrons, whether regular customers man yan or senior citizens, PWDs or whatnot, because they are the ones who's making their business running. Okay. Number two, bago kayo maglabas ng kung ano-ano bagay sa mga stores nyo, please, idaan nyo muna sa proper internal channels, no? Pag-usapan nyo mabuti, busisiin nyo mabuti para hindi kayo nabubulilyaso. Tapos, kapag nahuli kayo, magsasorry na lang kayo. Okay? Tapos na. Wala na. Tapos na issue Okay? Wag ganun. You belong to a big corporation. So, I know that you have these measures in place. So, utilize these accordingly. Okay? Pero in the end, pretty ka pa din naman, Little Sirena, for admitting and correcting the mistake. Okay? You even went above and beyond by extending a bigger discount to more sectors of the society. Kahit one day lang yan, at least mas madami ang nakinabang. So, saludo ako sa iyo dyan. Eto, last na. Yung mga hindi pa senior citizen na may kamag-anak na senior, okay? Please naman, huwag niyong abusuhin yung benefit na binibigay sa mga magulang or grandparents nyo. Para sa kanila yung discount na yun. At hindi para sa inyo. Okay? Hindi nyo ikakapriti ang 20% discount na hindi karapat-dapat mapunta sa inyo. Okay, at dyan na rin natin tatapusin ang episode na ito, episode 25. Okay, marami pa sana akong sasabihin pero sobrang haba na ng episode na to, no? Siguro gawa na lang tayo ng part 2.
What do you think? Or pwede din mo mag-move on na tayo, no? Ibang kwento naman. Tapusin na natin itong episode na to, itong chapter na to, and then move on na tayo. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. Share nyo na din yung mga reels and podcast clips natin that we are releasing sa Instagram, TikTok, and Facebook. Nire-release din natin yan as YouTube Shorts. So, wag na kayong magulat kung minsan magpapap yung mukha ko sa YouTube feeds nyo. Pero, malaking tulong yan to spread the podcast to other people. So, share lang ng share. If you haven't followed our podcast yet, please follow us on Spotify or sa YouTube. And again, much better kung both. And i-follow nyo na din yung mga socials natin sa Facebook, Instagram, and TikTok. At para mas mapabilis at mapadali ang inyong pag-follow sa ating mga socials, you can follow just one link. Okay, you can just go to our Linktree account and andun na lahat ng link or access sa ating mga social media pages. You just have to go to linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. Again, that's linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. Kung meron kang kwentong senior citizen or kwentong Little Sirena na gusto mong i-share dito sa podcast, isubmit mo na ang story mo through our story submission form by going to our Linktree account. Again, you don't need to submit a voice recording. I-type nyo lang yan. Just submit your story and then we will do the rest. If you are a brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye!